na sigurong masasarap pa sa gising sa umaga na ito ang bubungad sa inyo. Humigit kumulang 1 kilometrong stretch ng puting buhangin na kung tawagin, mahabang baybayin. Pag stress po kami, lumalabas po kami ng bahay. Maganda na po ang view. Nawawala pa kami mga problema. Isa ito sa mga ipinagmamalaki at dinarayong tanawin sa Quezon Province. Ang Patnanungan Island. Ang take-off point, ang Port of Real sa Quezon. Dati po 500 lang, ngayon 600 na sa Malda ng Crudo ngayon. Ang pampasaherong bangka rito, 1 beses lang ang biyahe kada araw. Kaya ang solo traveler mula Laguna na si Yeng, siniguro nang hindi siya maiiwanan. Super excited po ako kasi sobrang tagal ko na po talagang gustong pumunta dito. Naririnig ko po talaga sa mga friends and cousins ko po na sobrang ganda daw po talaga sa Patnanungan. Jam-packed ang biyahe. Hindi lang kasi mga turista ang sakay, pati mga naglalakihang kargamento, mga paninda, pati motorsiklo na pangunahing transportasyon sa isla. Ang bayad po sa motor ay 200. Kaya kung madisgrasya po namin ang motor, pwede po namin bayaran yun. Sa kabuuan po ng sakay namin pasahero sa ngayon ay 39. Napupuno po ito ng pasahero pagka dumarating yung Semana Santa. 3 oras ang biyahe sa dagat, pero sulit ang paglalakbay dahil sa pantalan pa lang, pwede nang manalamin sa linaw ng tubig. Excited na po. Ang Patnanungan Island, bahagi ng tinatawag nilang Polillo Group of Islands. Kung sa syudad, parang laging nagmamadali ang oras, dito, ang galaw ng mga bagay-bagay, tila napakabagal. Ang tunog na maririnig, hindi busina ng mga sasakyan, kundi huni ng mga ibon at hampas ng alon. Panahon pa ng mga Hapon, Kastila. Patnanungan, dahil nga po ay ginagawang tanungan. Dahil ito po yung entry and exit from Pacific Ocean. Isa sa dinarayo rito, ang beach resort ng pamilya ni Ana Marie na nasa gilid lang ng mahabang baybayin. Ang entrance fee, 30 pesos lang. Noong una, ito po ay puro puno lang po, wala po dito nakatira. Naisipan po ng aking pamangkin na gawing isang bakasyonan. Kapag nagutom, no problem! Nag-uumapaw ang biyaya rito ng dagat, lobster at pakupak o slipper lobster na pwedeng ipaluto. Ito ay undersize dito. Pag ibinenta ko naman siya, 130. Pag binibenta ko po sir dito, 900. Panalo. Manamis-namis. Fresh from the sea. Sobrang sarap. Dahil wala ritong mga hotel, ang mga bahay ng mga residente gaya ni Roland, ang ginawang transient house. Meron po siyang 3 room. Ito po yung unang room. Kakasya po siguro sila po yung 2. Bali lahat po ng room ay air condition na po. 1.5 po ang isang room. Salamat sa kinikita niya sa kanyang transient house at iba pang mga pinatatakbong negosyo. Nakapagpatayo na siya ng sariling bahay, pati na sariling resort. Ongoing pa lang po yung construction. Bago po matapos ang summer season ay matapos na din po namin. Para sa mga darayo sa Patnanungan Island, hindi kompleto ang thrill kung wala syempreng island hopping. 400 pesos ang bayad. First destination, ang kanilang ipinagmamalaking bird sanctuary ng Minasawa Island. Marami po dyan yung mga birds sanctuary, saka po mayayaman sa corals. At beach din doon sa palibot. Po yung bantay na inasain ng DNR para po protektahan po yung area. Dahil sa malakristal na tubig ng Minasawa, ang mga turista gaya ng magkakaibigang Kyla, Ivan at Anthony, want to sawa sa pagtatampisaw. Sobrang sulit, sir. Kasi makikita nyo naman sobrang linaw ng tubig. Kung ano po yung nakita namin sa mga social media, yun po talaga yung na-experience namin dito.
30 minuto na biyahe mula Minasawa, mararating naman ang next stopover kung saan maaaninag ang ganda ng lulubog lilitaw na sandbar sa Pacabalo. Pero hindi raw ito madaling puntahan. Madalas kasing nagngangalit ang alon sa karagatan, gaya nung araw na yon. Ang bangka na sinakyan ng aming team, sinalubong ng humahampas na hangin at ulan. Hindi po namin na-expect na gano'n po pala yung mararanasan natin. Yun na lang yung iniisip namin, na makauwi kami ng buhay. Pero sa mga araw na kalmado ang dagat, ganito ang maaabutan. 18 meters na haba ng sandbar. Sa pino ng buhangin, lulubog agad ang paa pagtapak. Matapos ang nakapapagod pero sulit na island hopping, ano pa nga bang masarap gawin? Poodle fight! Sige! Sa kabila ng potensyal ng Patnanungan Island sa turismo, ang isla na iipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato, ang Minasawa at Pacabalo na matatagpuan sa loob ng Bordeos Bay, pinag-aagawan ng dalawang mga munisipyo. Ang Patnanungan at Bordeos kasalukuyang naghahati o co-shared sa jurisdiction nito. Maninindigan po kami na talagang ang Minasawa Island ay pag-aari ng Patnanungan. Before World War II ay na-claim na po ng Patnanungan ang Minasawa. Nung nag-separate po kami sa bayan ng Pulilio, ibinigay nila sa amin ang lahat ng isla. At kasama po ang isla ng Minasawa at ang isla ng Pacabalo. Since yung dalawa ay nag-submit ng pares sa position paper, it means walang amicable settlement sa dalawang LGU. So mag-elevate siya to sangguniang panlalawigan. Tinitingnan dito would be yung pagkatatag ng bayan nila, historical background, yung mapa nila, tapos si court yung final decision. Sa kabila nito, welcome na welcome ang lahat sa kanilang probinsya. We want to start sustainable. Gusto natin mapatagal na ma-enjoy ng mas marami pang generations yung island and yung nature ng Pulili Group of Islands. Ang basura mong dala, kailangan dalhin mo. Para hindi maging marulang isla. Sa dami ng mga isla sa ating bansa, may mga lugar katulad ng Patnanungan na tila inilihim ng kalikasan. Paraiso na hindi kailangang maging marangya para ipaalala sa atin kung gaano nakamamangha ang ating sariling bayan sa likas nitong ganda. Kaya dapat lalo pa nating pangalagaan. Sige!